Panginoon. Salamat sa mga pagpapala, hallelujah, spiritual, physical, at maging sa material na bagay na aming tinatamang sa Panginoon. Purihin ka sa gabi ito at nawa sa aming mahilig ngayon ng mga salita. Hallelujah, ikaw nawa siyang patuloy na magpaunawa sa amin o Diyos upang ang mga salita mo, Panginoon, ay aming lubos na maunawaan at lubos na may apply namin sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat. Dakila ka, Panginoon, sa gabi ito. In the name of Jesus Christ. Amen. Buksan natin mga Bible, mga kapatid. In the book of Romans, chapter 1, verse 16 and 17. Ay basa. Romans 1:15 po hanggang 17. 16, 17. Ay, 17. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siya ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, ang character natin pag-usapan ngayon, mga kapatid, Cornelius, the conversion of Cornelius. Hallelujah. Pagiging isang matuwid na tao na si Cornelio, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi ng ating binasa, hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at hindi sa Griego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag. Hallelujah. Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. So dito, mga kapatid, tandaan po natin palagi, ang katwiran ng Diyos, ibig sabihin, ang katwiran ng Diyos palagi ang nasusunod. Hindi po ang katwiran ng tao. Ano man, mga kapatid ko, na itinuturo ng Biblia, dapat talaga sinusunod ito. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga dito, mga kapatid, tayo sumasampalataya na ang Ebanghelyo ito, mga kapatid ko, ay tinuturo universal, mga kapatid, in application. Ibig sabihin, dapat talaga i-apply sa buong mundo. Sa lahat daw ng tao, mga kapatid. Pag pinag-usapan ang doctrine of salvation, ito, mga kapatid ko, ay dapat may apply sa lahat ng mga tao. Sa lahat ng mga tao, especially, mga kapatid, for the Gentiles. At dito, mga kapatid, ang intended or ang intention ng Panginoon, lahat ng lahi, lahat ng tao, anumang klase ng tao, anumang kondisyon ng tao, anumang katayuan ng tao, mahirap man siya, mayaman man siya, anuman ang kanyang katwiran, o anuman ang kanyang katauhan, itim man siya, puti, pula, brown, diyan ay kailangan tumanggap ng Ebanghelyo ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Kasi ito raw yung katwiran ng Diyos. Ayan. Malinaw yun, yung katwiran ng Diyos ang nasusunod. Hindi po ang katwiran ng tao. Kasi kung ang susundin ang katwiran ng tao, abay, marami na pong maligtas. Magbayad lang. Di ba? Yung mga mayaman, pwede na maligtas kasi bayaran lang nila ang kaligtasan. Name it, 1 billion, bali wala yun. Kung pwede nga lang, di ba? Pwede rin maligtas kung, mga kapatid ko, ang magbabasya na ikabaitan, magpakabait lang, mga kapatid, hanggang sa mamatay, ligtas na. Pero sabi nga, dito raw nahayag ang katwiran ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang dapat laging sundin ay ang katwiran ng Diyos. Hindi ang katwiran ng tao, mga kapatid. Kaya nga dito, ang intensyon ng Panginoon, mga kapatid ko, ay maabot ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng Ebanghelyo, mga kapatid.
Yan yung gusto ng Panginoon na marating talaga. Hallelujah. Anumang sitwasyon, anumang klase ng tao, ang intensyon ng Panginoon, mga kapatid, ay marating talaga o may parating ang katwiran ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo, mga kapatid. Amen? Amen. At dito sa taong ito, maging noon pa man, mga kapatid, mayroon na talaga mga righteous people. May mga mabait na tao, may mga mabuti na tao, may mga tao, mga kapatid ko, na hindi kayang sukatin ang kanilang kakayanan para sa pagpapakabait at pagiging matuwid sa harapan ng Diyos, mga kapatid. At walang iba po ito si Cornelio. His name is Cornelius. At ang kanyang istorya, makikita po natin in the book of Acts, chapter 10 and chapter 11. Dito po yun, mga kapatid. Ano ba ang karakter ni Cornelio kung ating titingnan, mga kapatid ko? Meron ba tayong maipapantay, mga kapatid, ng mga tao na kagaya ni Cornelio ngayon, mga kapatid, na meron siyang kakaibang karakter? Sa Acts chapter 10, verse 1, ang sabi dito, may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, centurion ng pulutong, na tinatawag na pulutong Italiano, isang taong masipag. Take note, number 1, isang taong masipag. Saan siya masipag? Sa kabanalan. Hindi masipag sa trabaho, mga kapatid. Kundi masipag siya sa kabanalan. Yan. At anong pangalawa? Matatakutin sa Diyos. O ibig sabihin, may takot sa Diyos. Siya at ang buong sambayan, pati ang kanyang sambayan, nadala pa niya, mga kapatid. At naglimos ng marami. Ayan, giver pala to si Cornelius, mga kapatid. Naglilimos siya ng marami sa mga tao. At lagi pang nananalangin. Ayan. Yun yung kanyang karakter. Nananalangin, nagbibigay, naglilimos, patakutin, masipag sa kabanalan. Yun na yung karakter niya, mga kapatid. Kaya nga, dito, kung atin pong papansinin, napakaraming tao ngayon, mga kapatid. Marahil, honest, mga kapatid ko, kagalang-galang, prayerful, mga kapatid, generous, at ang puso bukas talaga sa mga mahirap, mga kapatid. Hallelujah. Marami yun, makikita mo, lalo na pagka dumarating yung kasagunaan, ay may kita po natin talaga yung karakter ng isang Pinoy, ng isang tao, mga kapatid. Hindi lang Pinoy, pati sa mga ibang bansa, kung paano sila, mga kapatid ko, tumutulong talaga. At nakikita mo ang kanilang pagiging tapat, pagiging mabait, mga kapatid, at may mga takot din sa Diyos, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya ito yung taong ito. Maraming taong gano'n. Kaya lang, kagandahan dito, mga kapatid, kay Cornelio, masipag siya sa kabanalan. Prayerful siya, giver siya, mga kapatid, may takot sa Panginoon. Hallelujah. Kaya kung mapapansin natin, mga kapatid, dito, sa kanyang ugali, hindi natin kayang sukatin kung tutuusin, mga kapatid. Pero kung titingnan mo, mga kapatid ko, sa kanyang pagiging mabuti, sa kanyang pagiging banal, hallelujah, nakita yun ng Diyos. Kaya wala talagang may lilihim sa Diyos eh. Lahat naman ng bagay na ating gagawin, mga kapatid, hallelujah, Yes. patungkol sa Kanya, ay nakikita ng Diyos siya. Amen. Walang malilihim sa Diyos yan, mga kapatid. Amen. Kaya nga dito, mga kapatid ko, ano nangyari dati nung siya, mga kapatid, hallelujah, nung nakakita siya ng isang maliwanag sa isang pangitain, mga kapatid, nung oras na ikasyam o alas 9 ng gabi, marahil natutulog na siya, mga kapatid. O ikasyam ng araw, umaga pala, mga kapatid. Ikasyam ng araw na pumapasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsasabi sa kanya, Cornelio. Cornelio. Parang tinatawag siya. At sa pagkatitig niya, sabi niya, mga kapatid, sa pagkatakot niya, nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nagpapainlang lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. Sa madalit sabi, mga kapatid, maganda yon ang maging mabuti, ang manalangin, madalangin, maging mapambigay, honest ka, totoo ka, mga kapatid ko. Yan daw ay ginagawa ang pagpapakilala mo, pagpapailan lang, pagpapaiwating, mga kapatid ko, hallelujah, na meron kang takot sa Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya lang, mga kapatid,
meron naging kakulangan sa kanyang buhay. Meron naging kakulangan, although mga kapatid ko, nandoon na yung kanyang pagiging isang matuwid na tao, mga kapatid ko, wala na siyang ginagawang masama, wala siyang bisyo, mga kapatid, at lahat pa nagiging matulungin, lahat pa nagbibigay, mga kapatid ko, pero naging kulang pa yun sa harapan ng Panginoon. Everybody say amen. Amen. Kaya nga, mga kapatid ko, ang naging kakulangan dito, mga kapatid, hallelujah, sa buhay ng tao ito, ay yung matumbok talaga, yung tunay na kaligtasan sa buhay ng isang tao. Na dapat talaga, mga kapatid, ito yung dapat na ituturo sa panahon ngayon, kasi napakaraming taong mabuti, napakaraming taong matulungin, pero hindi paligtas. Yes, amen. Hindi paligtas. Hallelujah. Kahit na mga kapatid, every Sunday ang tao magsisimba. Kahit na every Sunday, mga kapatid ko, ang tao maglilimos. Kahit araw-araw pa maglilimos ang tao, mga kapatid. Kung hindi talaga niya masumpungan, hallelujah, ang tunay na ebanghelyo, hindi pa rin, mga kapatid ko, sapat. Okay. Ngayon, kung atin pong titingnan ngayon sa panahon ito, paano tayo, mga kapatid ko, kinausap ng Diyos? At nakilala natin ang totoong Diyos, mga kapatid. Paano natin malaman? Kasi ngayon, wala nang anghel na makipag-usap sa atin. Wala nang anghel para bababa, mga kapatid ko, at sabihin sa iyo, oy, yung mga ginagawa, pagpapaalala ka lang sa akin. So ano ang magiging patayan ngayon, mga kapatid ko, upang ikaw, hallelujah, nung sinagot mo, mga kapatid ko, ebanghelyo ng Panginoon, ano ang ating patayan sa pag-ipag-usap sa iyo ng Diyos? Salita ng Hallelujah, ang Biblia. kanyang mga salita. Kaya nga ang salita ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinakahiya ang kanyang ebanghelyo. Ipinapahayag talaga ang salita ng Diyos sa mga tao upang ang tao ay lubos na makilala at maunawaan niya, mga kapatid ko, hallelujah, na meron talagang Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nung kinausap siya, mga kapatid ko, ng anghel ng Diyos, yun yung kagandahan kay Cornelio. Bagamat, pwede niyong sabihin, tingnan mo ngayon, mga kapatid, sa panahon ngayon, pagka may mga tao kang kinakausap na sa tingin mo, mga kapatid, hallelujah, nakakalamang sa'yo sa yaman, sa ano, mga kapatid, bakit wala ka lang sasabihin sa'yo, mas maano ako sa'yo. Di ba? Pero si Cornelio, mayamang tao, mga kapatid, pero ibinaba niya ang kanyang sarili kasi ang hinahanap niya, yung kasagutan sa kanyang sarili, mga kapatid. Ang hinahanap niya, yung kasagutan sa kanyang mga pangitain. Yes. Kaya nung masumpungan niya, mga kapatid ko, tinanong niya, well, anong gagawin ko? O, di ba? Amen? Amen. Kaya dito, mga kapatid, nung magpakita ang tinausap siya talaga, mga kapatid. At ano ang nangyari, mga kapatid ko? Sabi nga, at ngayon sa verse 5, magsubo ka ng mga tao sa Joppe at ipagsama mo yung Simon na may pamagat na Pedro. Bakit, mga kapatid ko, si Pedro ang inana? Kasi yun yung mga ngaral sa kanya. Hindi ni Cornelio masumpungan ng kaligtasan kung walang minsahero. Yes. Everybody say amen. Amen. Ganon din tayo. Hallelujah. Ang tao, kahit na sabihin natin, mga kapatid ko, ay kumpleto sa buhay, kailangan pa rin niya ng minsahero. Kailangan pa rin niya ng tagapangaral. Kailangan pa rin niya, mga kapatid ko, na may nagpapahagi sa kanya ng mga salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi niya, magsubo ka, hanapin mo yung tao na yun, yung mga ngaral. Ngayon, mga kapatid, hallelujah, ang salita ng Diyos, hindi na kailangan, mga kapatid ko, kumbaga sa ano, mayroon pang susubuin, mga kapatid ko, hallelujah, o utusan ka para hanapin o kung sino mga ngaral. Ang salita na ng Diyos, ipinapangaral na talaga ngayon upang ang tao talaga makasumpong ng kaligtasan. Amen? Hallelujah. Kaya dito, mga kapatid, sa mensahero ito na si Pedro, mga kapatid ko, na tinatawag na Simon, mga kapatid, hallelujah. Nakikita mo, mga kapatid, na eager si Cornelio. Gustong-gusto niyang maligtas. Ha? Gusto niya talagang maligtas, mga kapatid. Kaya nga, ang mensahe ng Diyos, mga kapatid ko, na kay Cornelio, kanyang ipinapahayag ito, mga kapatid, sa kanyang pagiging mabuti, sa kanyang pagiging